sa tanan and welcome sa ato ang worship service karong Friday. So, nag-gather na po ta karon para masimba sa atong Diyos. So, last week we learned about the Word of God as more precious than gold. So, muna atong sermon series this month, no? Because i-declare on January as National Bible Month. So, muna ato ang gina-learn for this month, and we are reminded that the Word of God is just like what the Scripture says, that it's a lamp to our feet and a light to our path. So, we should treat it as more precious than gold or silver or any treasures in the world. So, as we worship today, let us pray i-open our hearts to learn more about His Word, and so that we will also learn more to allow His Word to renew us, strengthen us each day. So, let us now enter His presence with joy and reverence. So let us pray. Our Heavenly Father, thank you, Lord, for gathering us today, Father. Thank you, Lord, kay nahuman na po ng busy na week, and you continue to restore us each day, continue to protect us each day, provide. And we thank you, Lord, for your faithfulness, O Father. We praise you, Father, for your word, for being a source of wisdom, of love, and your truth. Lord, as we enter into this time of worship, we ask you that you will open our hearts to receive your word, and may you draw us closer to you, Father. We surrender this time to you, Father. And we give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray, amen. So as you start, let us all rise as we sing this song. This song is Firm Foundation. So, Jesus is our solid rock and our foundation. So let us sing for our hope. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in
as we continue to sing of His goodness, we prepare our hearts for worship. So let us be reminded that maskin asa ta, maskin unsa kalisod ang atong ma-experience, God's arms are open wide so that we can run to Him whenever, wherever. Your eyes on the sparrow, and your hand it comforts me. From the ends of the earth to the
grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me, you never fail and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of the Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Let us pray. Our Father in heaven, thank you, Lord, for this opportunity to worship you, O Father, to sing for you only, O Father, for your greatness, for your goodness and faithfulness in our lives. We continue to surrender our lives to you, Father, and we continue to ask you for your guidance in each of our lives, O Father. As we continue our worship service tonight, may we be filled with your Holy presence, and as we learn from your word, may we continue to apply this, to obey your word, O Father. We give you all the glory and honor. This we pray in Jesus' name. Amen. Gabi o welcome sa atong simba karon. Na-mention ni PJ ganina nga kining bulan sa January actually i-declare ni sa atong gobyerno mismo as Bible month. Wala ba tana? Bible month. Mas ba nako 2017 na siya nahimo na balaod. Si Justice Puno manata ang kuan gila nga sa oras, tapos si President Duterte ang sign sa sayang time. So muna nga kada January
supposed to be mga Pilipino mag-celebrate or maghatag emphasis sa Bible, no? Word of God as Bible month. Para sa ato mga evangelical, actually ang nakasintro sa atong simba ang Word of God, no? Ang pulpit. Sa uban nga simbahan ang pinakasentro kay kanang lamisa, ito nga. So na communion, no? Ang uban po kay drum set o mga instruments. Pero sa ato as Bible-believing Christians na evangelical, ang sentro sa ato ang Word of God. Ang pulpit, no? Okay. Dako kayo ang atong paghatag ng importansya sa pulong sa Ginoo. Muna nga, ang atong series of messages karong month of January is the importance of the Word of God. Na unsa ka importante ang pundasyon sa usa ka building? Unsa ka importante? Namo kay foundation kada building, di ba? Ang pundasyon or foundation sa usa ka building mao ang magsuporta sa kabukat sa building. Gamay nga building, gamay pod nga foundation. Pero dako kay nga building lapad habog. Ina pod ang himuon nga foundation. Kung sa kataas, ingon sila nga building, mananapod kalawom ang kaluton sa yuta para himuon nga foundation or pundasyon sa building. Now, dili makita ang foundation sa building, di ba? Makita lang nimo kanang ginabuhat pa. Nakadumdum ko katong ginabuhat ang Gmall dito sa Iligan City. Ang Gmall door na kay Ramo. So, 24 hours mo na ilang trabaho. Bisog ka, big dako, kadlawon, madunggan mo ng patang. Oh. Sa foundation na ito. Ilang gihimo. Of course, pag sugod na sa building, wala na yung patang. Ito sa tawag na ipundak na puthaw, simento na para sa foundation. So, di mo makita, no, ang foundation. Makita lang di mo while ginahimo ang foundation. No? Pero hindi kahuman na sa building, wala na, di mo makita. Kaya makita ni mo ang kahapog, ang kalapad, ang kanindot na sa building. Di mo makita ang foundation. Yan naman si Inalom sa yuta. Foundation. Ako ipakita din yung example mula sa foundation. Tag-anan ni RC kanina. Building collapse in Shanghai. China, magid, no? Trisig ka andana, ka-story ka na nga building. Nga natumba. Can you imagine, no? 13-story ka nga building, niya natumba. So, pagkatumba na, sayon ra kaayo, dali ra kaayo nakita ang rason nganong natumba kana nga building. Huyang di ay ang foundation. Of course, nagkanta tingali mga factors, no? Pero number one ginin ha, huyang, dili insakto, dili mao ang pag-prepare, ang paghimo sa foundation. Now, sa Kristohanon, pag-abot pod sa mga problema, pag-antos o mga pagsulay, diha pod masulayan kung unsa kalawom ang imong pundasyon. Lig-on nga Kristohanon, lig-on ang pagtuo, dili madali matumba, hindi hampak sa mga problema o pagsulay. Pero kung mabaw ang pundasyon, dali ra maapektuhan. Dali ra mangluod. Kung Kristohanon, dali ra mangluod. Dali ra ma-discourage. Sa daghang mga rason, dili lang problema o pagsulay, dali ra maapektuhan. Sa mga igsoon dapat
founded gid kita sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ang atong pagkakristohanon na tukod sumala sa atong kahibalo o pagsabot sa pulong sa Ginoo. Mao gid na numero 1 nga butang natungod sa atong pagkakristohanon nga dapat nato masabtan. Ang atong pagkakristohanon dapat natukod sumala sa atong kahibalo o pagsabot sa pulong sa Ginoo. Ingon si Haring David sa Salmo 1:3, ug siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Unana, ang Kristohanon nga founded diha sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Ano sa may kinaiya sa Kristohanon nga founded diha sa pulong sa Ginoo? Ang Kristohanon nga founded diha sa pulong sa Ginoo, pareha siya sa kahoy nga naa sa daplin sa subak. Mabungahon na ug siya mahisama sa kahoy nga tanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Ang Kristohanon nga founded sa pulong sa Ginoo, pamura siya kahoy nga natanom sa daplin sa suba na bastante kaayo og tubig niya. Ang kinaiya niya mabungahon ang iyahang pagka Kristohanon. Ang Kristohanon nga founded sa pulong sa Ginoo gabunga na ay bunga. Pangutanan na yung tapad, namunga ba ka spiritually? O unsa po di sa klase nga bunga ang ginahisgutan din eh. Sigurado ko nga pasumbingay gid ni siya, no? Pasumbingay gid ni siya kay bunga god. Ha? Pero unsa may buti pasabot ni? Unsa man nga bunga? Ang pulong sa Ginoo maghatag sa atong idea unsa ni nga bunga ang giingon sa Biblia. Ya, namo kini bunga diha. Amo ni siya. Atong basahon, apil mo basa, kusto na ito basa. 1 to 3 go. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, may inantuson, maayo sa iyang isig katawo, manghihatagon, kasaligan, buutan, o makapugong sa iyang kaugalingon. Nindot ning kaya na? Buutan, huwag makapugong sa iyong kaugalingon. Mukha na ang hisgot banta may tungod sa bunga. So, taga itong idea sa Bible, kung saan ang bunga? Nagipangita sa Ginoo kanimo o kanako mo na siya. Fruit of the Spirit. Pila na kabuo? Ipan ninyo? 9. Ihap kita ninyo, may. Nano mo na pagin gipulo, no? Nabi si Galing. Bungkig pagin. So, mo na gusto makita sa Ginoo nga bunga sa imong kinabuhi. Gusto niya nga atong ikinabuhi kanang gugma, kalinaw, kalipay, kanang siyam. Gusto niya nga ato kana nga ikinabuhi. Kaya kapangita siya og bunga sa atong kinabuhi. Now, yung si Jesus sa John 15, verses 1 to 2, yung siya, ako ang tinuod nga punuan sa ubas, o ang akong amahan mao ang tig-atiman. Ang akong mga sanga nga dili mamunga, putlon niya. O ang matag sanga nga mamunga, pulungan niya aron mamunga pagayod og dagan. Abi ni mo ang sanga na dili mamunga putlon dili di ay. Salamat sa Ginoo. Kaya yung dia pulungan. Kasi ba ito ng pulungan? Ipron.
Ano, lagi ingon nga putlo, no? Di ka mo nga, pulungan. Na? Na? Ang buti pasabot anak kay, ang Ginoo, yahata nga tudluan, yahata nga encourage, usahay, yahata nga disiplinahon para makapamumata sa klase sa bunga nga iyang ipangita kanato. Nga kung dunay mabutang sa atong kinabuhi nga mo'y rason nga di ta kapamunga, saan man na sa Ginoo, mo to iyang pulungan. Kaya lagi, gusto niya nga mamunga ta. Gusto niya nga mamunga ta. Gusto niya nga mamunga ta para mahimo tang panalangin sa uban. Gusto niya nga mamunga ta, katong 8 ganina, gusto niya nga makita to nga mga bunga sa ato para mahimo tang blessing sa mga tao nga nasa atong palibot. Pares nito ng mangga o durian, di ba? Mapuslan mo na ang bunga sa durian o mangga, mapuslan na sa gatanom. Yan ba? Nagtanong ng durian, nagtanong ng mangga. Kung mamunga nang yan gipang tanom, mapanalanginan ang gatanom, mapuslan sa gatanom. Kaunon baka niya or ibaligya na ingon anak po sa ato mga igsoon, kung mamunga ta, kung maayo na bunga, mamunga ta atong siyam, salamat sa Ginoo, siyam yun, bisan unom lang, kung ta gugma, kalinaw, kalipay, di ba mag-bless ang mga tao na sa atong palibot? Muna gusto ni Jesus nga mamumata. Kaya dili ta mahimong panalangin na kung dili makita sa atong kinabuhi na ang mga fruit of the Spirit nga giingon sa Bible. Ingon ganyan na sa John chapter 15, ang sama nga dili mamunga iyahang pulungan. Pero sa lain nga parable ni Jesus, no, sa Luke chapter 16, no? Sito ta anak nga parabol ating nawalin ako na dinhi. Nga doon ay usa ka tao nagtanom siya og kanang fig tree sa iyang garden. Tulo ka tuig niya ang balik-balik aron niya nga mapustan ang iyang gitanom pero wala gyapon mamunga ang iyang fig tree. So giingnan niya ang tigbantay sa iyang garden. Putla ko ng fig tree nga akong gitanom, sayang lang ang abono nga itong ibutangan na mas maayo nga putlo na lang na nimo. Ano sa man ang giingon sa tigbantay sa garden? Siya, sir, tagaan na to og second chance kami imong gitanom mga fig tree. Karong tuiga ako ng kalutan ang palibot akong abunuhan. Kung dili pa yun siya mamunga, putlo na to. Lahat po nang giingon sa kini nga parable. Kay ganin na sa John 15, pulungan, dinhi putlon. Nalisod ko yun na, no? Kung di ta mamunga, putlon ta. Nakapamunga ba ta atong 2024? Itagaan ta og chance sa Ginoo. Karong 2025. Inaat nga magapamunga kita. Alang sa Ginoo. So, muna siya, nga gusto gyud ang Ginoo nga mamunga ta sa atong pagkakristohanon, mamunga ta spiritually para mapadalanginan, no? Ang mga tao na sa atong palibot. Nya kadto nga resulta nga dili lang ta mahimong panalangin. Dili lang ta mahimong panalangin sa uban. Pero mo tubo pud kita, we will also grow strong spiritually. We will grow strong spiritually. Ingon din sa atong verse, ug siya mahisama sa kahoy nga natuman tanom sa daplin sa kasapaan sa tubig nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon.
Kanang akong gi-underline niya. Kansang dahon usab dili malaya. Mamunga og daghan unya ang dahon dili malaya. Sibot pasabot na kay pasumbingay man gina siya. Nga mahisama ka sa kahoy nga if you are founded by the word of God, parehas ka sa kahoy nga tanom diya sa doctrine sa sapa. Mubunga unya ang dahon dili malaya. Masibot pasabot na nga. Mura ka og dahon sa kahoy nga green, bright, fresh, blooming kanunay. Dili malaya ang dahon. Sa pagpasabutan na. Siguro ang meaning ana kanang you are strong spiritually. Na inigabot sa mga problema, mga pagsulay, dili ka dali ba discourage. Dili ka dali mangluod. Kaya dili man ka dry. Dili ka sensitive. Kung dry ang dahon, di ba, dali na madugmok. Bisan din abot sa mga seryoso nga mga sitwasyon, maabot ang sakit, maabot ang mga financial trouble, dili ka dali mahadlok. Kaya kabalo ka imong paglaom naa diha sa Ginoo. So, pasumbingay na siya nga, if you are founded by the Word, you are like a tree planted by the streams of water. Nga gabunga ka, imong dahon green, fresh, blooming. Meaning you are strong spiritually. Yun ang Bible sa Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8. Ito yung basahon. 1-3. Bulahan ang tao nga nagasalig kang Jehovah. Ug kansang pagsalig mao si Jehovah. Kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan. Ug makakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba. Lalo kay mga Cebuano. Ug dili mahadlok kung moabot ang ting-init. Unsa na? Pagpasabot sa atong ting-init. Ha? Summer sa pa? Drought? El Niño! Wow! Ano ta? Hinunua, magmalunhawon. Ito lumang na Cebuano. Lunhaw sibsibanan. Ano saan man na, Pastor? Anong lalo nung kay Cebuano? Magmalunhawon ang iyang dahon. Ni muhunong kini sa pagpamunga. Perting luma sa Cebuano. It does not fear when heat comes. So, hindi ka madlok. Mag-ilin nyo madiha. Hindi lang ang mapareha sa LA. Grabe. Hoy, magkahadlok mo. Orang nagsugod ng mga impyerno. Salamat lang kay sa ato din sunod kay pidalang kabalay. Sila dito ka ektarya. Ginoo. So, maabot ang ting-init. Pero dili mabalaka. Bisan mo abot na ng mga butang. Nya dili mapakyas nga mubunga. So productive gyapon. Ingon na ang Kristohanon nga founded diha sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga natanom ni turok diha sa dapin sa suba nga bastante ang tubig. Nindot ang tubo, mabungahon, green kanunay ang dahon. So, muna nga, if you are rooted in the Word, ang pasalig sa pulong sa Ginoo nga, dako kaayo possibility, uban ang paglaom sa Ginoo nga, ma-overcome nato ang tanan kalamidad sa atong kinabuhi. Amen ba? Muna pinaka-importante mga igsoon nga
we are rooted ba in the Word. Kanang dapat nagagamot gyud bitaw ang pulong sa Ginoo sa atong nahuna sa atong kasing-kasing. Dili na to ma-realize, dili na to makita nga ang pulong sa Ginoo mao gyud numero 1 nga makapalig-on sa ato spiritually. Dili ang mga activities sa simbahan. Gusto na ko ang makapalig-on gyud sa ato spiritually ang pulong sa Ginoo. Dili ang mga activities sa simbahan. Dili gani ning Friday worship na to. Dili gani ministry involvement. Padahal ko kauban sa simbahan sa mga active kayo sa mga activities sa simbahan, halos activities sa simbahan naa. Pero dili na sa garantiya nga malig-on na ka spiritually. Ang makapalig-on sa ato mao ang pulong sa Ginoo. Muna, importante kayo mga igsuon nga dapat nagkamot yun. Na founded yun kita sa pulong sa Ginoo. And if you are founded by the Word, you will make God happy or God will be pleased with your life. Ingon ini sa balikan nato sa verse 3. Ug siya may sama sa kahoy na nagtanom sa daplin sa kasapaan sa tubig na nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya ug mauswagon siya. Mauswagon. Na pag ingon sa Biblia nga mauswagon, na kasi but pasabotan na. But pasabotan na mga igsoon nga dili na sa kanang ni prosper ka financially or sa imuhang pag-prosper diha, dili po na sabot pasabot nga immune na ka sa mga failure, nga dili na ka mag-encounter og mga kalisod, mga problema, dili po na siya garantiya sa kanang healthy ka, daghang kwarta, happy ka. Dili na sa igunana pag ingon sa Bible nga mauswagon ka or ni prosper ka. Okay, ganit sa Biblia, ang mga tao nga duol kay sa Ginoo, suod kay sa Ginoo, pero dagko man sa kay problema. Pero atubangan sa Ginoo, kanang nag-prosper sila atubangan sa Ginoo, meaning, kanang nagahimo sila sa kabubuton sa Ginoo. Mo ni buti pasabot mga igsuon sa kanang you are successful before the Lord. Being successful in the eyes of God. Nagpauswagon ka, sumala sa panglantaw sa Ginoo sa imong kinabuhi. Yung paunsa na to masayran, paunsa na to mahibaluan ang Ginoo malipay, paunsa na to mahibaluan na nakahatag ta og kalipay na himaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Wala lain kundi pinaagi sa Biblia. Kaya ang Biblia diha ipadayag sa Ginoo ang iyahang kabuton. Wala man gila yung pamaagi para malipay ang Ginoo sa ato. Isa sa mga pamaagi ka atong buhaton ng iyang kabubuton. Asa na to makaplagan ka ng iyang mga kabubuton? Gusto niya may tabo sa atong kinabuhi. Sa pulong sa Ginoo. Atong basahon, atong tunan ang pulong sa Ginoo para atong masayran kung unsa iyang gusto sa ato. Kung masulod na to, matuman na to iyang gusto, malipay siya, mahimaya siya sa atong kinabuhi. So mga igsuon, sa katapusan atong basahon kining katapusan nga bersikulo Colossus or Colossians chapter 2 verse 7. Atong dunganan sa pagbasa. Pusgo na to, 1 to 3. Pagkamot kamo kaniya o pagtuo. Pagmalig-on kamo diha sa pagtuo nga gitudlo kaninyo o pagpasalamat usab kamo kanunay sa Dios. Tulo kapi. Pagkamot, pagmalig-on, pagpasalamat. Bisag ka nang una lang api, pagkamot, pagmalig-on. So, atong tinguhaon mga igsuon nga na
mahimo gid nga pundasyon nato ang pulong sa Ginoo. Tugutan gid nato nga kanang mugamot gyud ba no? Kanang musud gyud sa atong hunahuna sa atong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Aron mahimo kitang panalangin sa uban, para mahimo kitang lig-on, no? Spiritually, ug aron na Ginoo malipay mahimaya sa atong kinabuhi. Amo ta salamat Ginoo sa imong gitudlo kanamo karon unsay angay namong buhaton sa among pagkinabuhi Kristohanon. Salamat Ginoo kay imong kaming gipahinumduman unsa ka importante Ginoo ang imong pulong sa among kinabuhi nga dapat Ginoo founded kami ang pundasyon Ginoo sa among pagkakristohanon walay lain kundi ang imong pulong. So Ginoo tabangi kami nga among mahibaluan, among masabtan ang imong pulong. Kay diha gyud magagikan tanan Ginoo. Kay sumala sa imong pulong, if our life is Christian life is founded by the word. Parehas kami, mahisama kami sa kahoy nga natanom sa daplin sa saba. Bastante ang tubig mahuma, dili malaya, ang dahon green kanunay, o maka-bear sa mga pagsulay, sa mga challenges nga moabot. Parehas yan po sa among mga kinabuhi. Ginoo tabangi kami nga sa among tuon gining mga series of messages about the importance of God's Word. Nga mahimo gid kini siya nga emphasis Ginoo sa among dili lang karon nga bulan kundi sa matag adlaw sa among kinabuhi kay Ginoo importante gid kaayo ang imong pulong sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. Tabangi kami Lord nga balik gid kami kanunay diha sa imong pulong. Busy man Lord ang kinabuhi namo, pero Lord di gid namo i-sacrifice Lord ang panahon sa pagtuon sa imong pulong, paghinumdom sa imong pulong Ginoo, pagpamalandong sa imong pulong. Labaw sa tanan sa pagkinabuhi, sa pag-apply, sa pag-practice Ginoo sa imong pulong. Ang among mahibaluan Ginoo dili. Tabangi ang matag usa Ginoo, kaming tanan Lord. Napakyas tingali kami sa daghang mga butang, sa daghang mga paagi. O sa Lord gina-take for granted ang namo ang Bible nga nasa among balay. Wala kay migahatag og panahon. Diyan kami mo wala na mo gina-consider Lord your word as more precious than anything. Lord, pasaylo kami kung napakyas ka namo Ginoo. Pasalamat Ginoo kay karon nga bulan gitagaan nimo kami oportunidad nga mapahinumduman kami, ma-remind kami unsa day ka importante unsa ka bililhon Lord. Unsa ka crucial Lord ang imong pulong sa among kinabuhi. Gani pinaagi sa imong pulong tun-an namo sa Biblia nga nakaplagan namo si Kristo bilang among Ginoo manluluwas. Na Lord nga di kami muundang. Tingali Lord naman kami nahibaluan na sa Bible, pero Lord di kami dapat muunong diha. Kaya daghan kami dapat mahibaluan, angay mahibaluan Ginoo. Dapat daghan pag magbalis-kubrihan namo Ginoo sa imong pulong nga makahatag gyud og kaayo sa among pagkinabuhi Kristohanon. So Lord, niya kaming tanan karon Lord, ablihan namo ang among mga kasing-kasing, among mga huna-huna. Lord, kung na oportunidad nga imong ihatag ka namo nga makatuon padayon dahil sa imong pulong Lord, tabangi kami, encourage kami nga mo grab niya ang opportunity Lord para mutubo yun kami, para muligod yun kami Ginoo spiritually. Kaya pinaagi naman yun sa imong pulong Lord, nga kami muligod sa pagkakristohanon. Panalangin ni Ginoo ang mga butang nga among natulan karon gabi. Salamat sa matag usa niya karon Lord.
nasayod ka sa among mga panginahanglanon, nasayod ka sa mga sitwasyon sa among pamilya, sa among trabaho. Lord, among gisalig kanimo ang tanan. Among gitugyan po sa pag-ampo Ginoo ang among syudad. Padayon na mo ginatugyan sa pag-ampo ang among mga local nga mga leaders. Hinaot Ginoo nga makaplagan nimo sila nga matinudaanon gyud Lord nga gabuhat sa ilahang mga responsibilidad. Laki po Ginoo ang among mga national leaders. Nagampo mi Ginoo nga magiyahan sila sa ilahang mga desisyon ng mga pagabuhaton nga dili sila madala Ginoo sa hunahuna nga unahon ang ilang kaugalingon, mga personal interest, madala sila sa politika Ginoo. Nagampo kami nga ang maayo nga pagdumala mo'y muhari Ginoo nga unahon gyud Lord ang kaayuhan sa tanan, dili ang personal nga mga butang o mga paghitabo po Ginoo sa kalibutan. Nagkadalain nga mga paghitabo among gisalig kanimo ang tanan. Kay ikaw man among Dios nga gamhanan, wala imposible kanimo Ginoo. Nagkalain-lain nga mga panginahanglanon, nagkalain-lain nga mga problema, pero Lord, dili malabwan ang imong pagkagamhanan. Dili malabwan ang imong pagka-sovereign o Lord. Dili ka mataranta, dili ka magpanik Ginoo bisan pag unsay mahitabo ni among kalibutan. Muna sa imo kami mo salig Lord. Sa imo na mo isalig ang tanan. Kay ikaw among gamhanan nga Dios. Sa makausap Ginoo among gitugyan ang matag usa nga karon dinhi. Bisan ka tumula dinhi nasayod ka sa mga kahimtang nila, sa mga kakulian nga wala sila makaani karon. Ang imong panalangin maanamo sa kanila. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Dawatan among mga pag-ampo, ang among mga pagpasalamat karon gabi. Karon ang lugma sa Dios Amahan, ang grasya, ang kaluoy pinaagi kang Kristo nga atong Ginoo paduluwas, ug ang presensya gahom sa Balang Espiritu magauban kanatong tanan nga igsuon. Gikan karon og sa walay katapusan. Amen. Amen. Maayong gabi sa atong tanan ng Ginoo magapanalangin ka na. Sinang neneng na ay bisita. Akauban sa ang sige mong ngalan? Joby? Jonah?